Hindi sapat ang maging mabuti. Mapagpalang araw ng Lunes, kapanalig, ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ni San Oscar Romero. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Atin ang pagnilayan ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Pagdating ni Jesus sa Nazaret, sinabi niya sa lahat ng nasa sinagoga, "Talagang sinasabi ko, walang propetang katanggap-tanggap sa sarili niyang bayan. Tinitiyak ko sa inyo na maraming biyuda noon sa kapanahunan ni Elias nang sarhan ang langit sa loob ng 3.5 taon at nagkaroon ng matinding taggutom sa buong lupain. Gayunpamay, hindi ipinadala ni Elias sa isa man sa kanila, kundi sa biyuda ng Sarepta sa may Sidon. Marami ring may ketong sa Israel sa kapanahunan ni Propeta Eliseo, pero wala sa kanilang pinagaling, kundi ang Siryong sinaaman." Napuno ng galit ang lahat sa sinagoga pagkarinig dito. Tumindig sila at ipinagtulakan siya sa labas ng bayan. Dinala nila siya sa gilid ng burol na kinatatayuan ng kanilang bayan upang ihulog. Ngunit dumating siya sa gitna nila at umalis. Mula po ito sa panulat ni Sister Tess Espina ng Daughters of St. Paul. Narinig mo na siguro ang kawikaang familiarity breeds contempt. Ang ibig sabihin nito ay nagdudulot ng pagkabagot o paghamak ang pagiging pamilyar. Ganito ang damdamin ng mga tao kay Jesus sa mabuting balita ngayon. Sabi niya, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan dahil kilala ng mga tao ang kanyang pinagmulan at pamilya. Hindi sila naniniwala na may kakayahang gumawa si Jesus ng mga dakilang bagay. Kilala nila siyang anak ng isang karpintero. Namuhay sila sa isang mahirap at simpleng buhay. Nakita nila si Jesus na lumaki. Pagkatapos bigla na lang nilang narinig na gumagawa si Jesus ng mga himala sa ibang bayan. Hindi nila maubos may isip na gagawa siya ng mga himala sa mismong bayan nila. Gumagalaw ang Diyos sa mahiwagang pamamaraan. Minsan gumagamit siya ng mga simpleng tao para ihatid ang kanyang mensahe. Ginagamit niya ang kalikasan upang bigyan tayo ng mga palatandaan. Kaya hinahamon tayo maging bukas na tanggapin ang kanyang mensahe ng may pananampalataya. Kailangan din natin ang kababaang loob, ang paninibugho, pagmamataas at curiosity ay humahadlang para tanggapin natin ang kanyang mga pagpapala. Di ba, nasasaktan tayo kapag ipinapamukha sa atin ang ating mga kahinaan? Mahirap kasing tanggapin ang katotohanan, kaya naman iniiwasan o itinataboy natin ang mga sugo ng Diyos. Ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ni San Oscar Romero, Arsobispo ng El Salvador. Pinaslang siya dahil ipinaglaban niya ang karapatang pantao ng mahihirap at walang kapangyarihan. Naway buksan ng kanyang espiritu ang ating mga puso na magmalasakit sa lahat ng tao, anuman ang kanilang paniniwala, bansa, kasarian. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasama lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli, si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Panginoon,
Buksan mo ang aming mga puso sa iyong biyaya. Sama-sama nawa kaming maglakbay sa daan ng pagbabalik loob at kalayaan ng may pag-asa. Nang maipagdiwang naming ng buong kagalakan ang tagumpay ng Panginoong Hesukristo laban sa kasalanan at kamatayan. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.